I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Morning, Yusek. Ma'am, on VP Sara lang din po. Meron po kasi siyang recent statement. Sinagot po niya yung sabi ni Presidente na iwasan na yung pamumulitika at magtrabaho na lang. Ang sabi niya, siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika, kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami. Baka po may reaction lang po tayo. Tama naman po na ang bawat tao, lalong-lalo na po ang public servant, ay dapat nananalamin at ina-assess niya yung sarili niya o siya ba'y nagtatrabaho, namumulitika o nagbabakasyon lang. Ang Pangulong Marcos Jr., alam po niya ang direksyon niya. Alam po niya ang dapat na gawing trabaho at yan po ang pinag-uutos sa lahat ng public servants, lalong-lalo na po sa ilalim ng Executive Department. Ang utos sa amin ay magtrabaho. Iwasan ang pamumulitika. Nakita niyo naman po siguro, kanina lamang po ay pinasinayaan niya ang pagbibigay ng 387 na ambulances para sa mga LGUs natin. Nakita niyo na rin po kung paano siya tumulong na mapaunlad pa ang sektor ng agrikultura. Pati na po ang mga mangingisda ay nakikinabang sa binibigay po na tulong at ayuda ng pamahalaan ni Pangulong Marcos Jr. Hindi po nag-aaksaya ng panahon ng ating Pangulo para tumulong sa taong bayan. Trabaho lamang po talaga ang nasa isip ng ating Pangulo. Sa ngayon po ba ay nasaan si VP Sara o si Pangulong, si Vice Presidente nung yan ay sinabi niya? Nasaan po ba siya ngayon? Dahig. Dahig. Okay, at ang ating pagkakaalam, hanggang kailan po siya doon? Hanggang July 23. So, yun lamang po. Tandaan po natin, ang Pangulo po, aksyon, aksyon, hindi bakasyon. Okay, sunog na naman Ma'am, ang ng mga sabi niya, DDS. sumasagot lang din naman daw po siya sa mga attacks po ng Marcos admin. May dagdag po ba tayong comment doon? Siguro po, mas magandang ma-review po niya yung kanyang mga sinabi. Tandaan po natin, nung inilunsad po yung 20 pesos na bigas, yung po ba ay pag-atake sa Vice Presidente? Pero inatake niya po ang proyektong ito ng Pangulo na 20 pesos na bigas. Sunog na naman si Sara. At marami pa pong sinabi ang Vice Presidente na hindi naman po issue ng Pangulo at ng gobyerno. Thank you, ma'am. Supalpal na naman si Ivy Sara. Reyes, Maricel Halili, News 5. Magandang tanghali po, Yusek. Ma'am, just a quick comment lamang po dun sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa The Hague. She mentioned na nakausap daw niya si FPRRD and meron daw quote-unquote last wish na binigay sa kanya, saying na wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas, ipakremate na lang daw siya doon at yung ashes na lang ang iuwi. Would you like to comment on that, Yusek? Family matters po yan at pampamilyang usapin. So, sa kanila pong decision yan. Ayun, mga kababayan, mag-react lang ako ng konti doon sa sinabi ni Sara Duterte. Oh, 'di ba? Binaliktad niya actually na si PBBM daw ang namumulitika. Oh, 'di ba? Ang hilig niya talaga magbaliktad ng istorya. Oh, sapagkat ito ay ugali niya at gawain niya. Biro nyo, ngayon, nasaan ba siya ngayon? 'Di ba sa Dahek? Dahek siya ngayon. Pupunta siya doon. Para naman manira na naman sa gobyerno. Buti pa nga ayaha yung buhay niya kasi laging nagta-travels o the next daw pupunta siya ng South Korea. Tingnan nyo guys, sino ba ang namumulitika? Di ba? Obvious naman talaga. Sino ba ang nauuna naninira sa pamahalaan? Di ba mga Duterte? Mula kay Digong. Ngayon yung anak na ang bumabati ko sa pamahalaan. Isipin nyo rin naman, si PBBM, ni kahit kailan wala kayo maririnig na salita, mga kababayan, na masama galing sa kanya. Tahimik lang ang Pangulo na nagtatrabaho. Witness po ang sambayan ng Pilipino. Ang mga DDS, kahit nakikita nila, ang magandang gawa ng Pangulo, mali pa rin. Pero hindi nila nakikita kung anong ginagawa ni Sara. Yung pamumulitikan niya, paninira niya,
Oh, wala siyang gawa. Walang ambag, walang achievement, wala na siyang naitutulong sa kapwa Pilipino. Di po ba? Mga kababayan, obvious na obvious po 'yun. Oh, ngayon makikita natin kung sino po talaga sa dalawa ang nagtatrabaho. O alam nyo rin po na nag-upload po tayo ng video dito. Sino ang mas maraming gawa? Natural, ang Pangulo. Kasi si PBBM, wala siyang pakialam sa mga naninira sa kanya. Basta ang importante, ginagawa niya yung obligasyon niya bilang Pangulo ng Pilipinas. Hindi, real talk po tayo, mga kababayan. Tama po yun si Jose Castro. Manalamin muna bago siya mamuna kung sino ang may talagang malasakit sa mamayang Pilipino. Basahin ko yung mga nagko-comment dito tungkol dyan sa issue na yan. Ito. Yan kasi yung sinabi niya. Ayan yan kasi yung sinabi niya. Tumingin siya sa salamin. Sara Duterte's Marcos politika focus on job. Bakit? Kailan ba nakikita nyo na namumulitika ang Pangulo? Nakita nyo ba nagsasalita yan? Hindi. Focus naman talaga sa kanyang trabaho. Si Sara saan nakafocus? Kundi paninira sa Pangulo, sa pamahalaan, sa mga ibang government official. Yan naman ang trabaho niya, di ba? Ngayon, nasa dahek na siya. Ang lakas loob niya kung makapagsalita. Look who's talking. Sabi nga ng ibang netizen. Ito yung mga nagko-commenting na nyo. Nag-advise ang masipag magtrabaho para ba sa kanya ang sinabi niya? Sound like, yes, tama yun. Di ba? Ang totoo, Sara, ang palaya, hindi mahulasan ang pagnanasa mo sa Pangulo, agay. Kaya nabaliw ka na. Walang segundo si PBM. I love you, Apolakay. Ang pinagnanasaan mo, halatang halata ang init ng pagnanasa. Ibang klase ito. Tingnan nyo, mga nagkukume, impeach. Ayan. Sara, impeach. Siya pa ang may ganang magsalita ng ganyan. Sabi nga ni Ate Attorney Claire, hindi alam ni Sara ang English ng bubo. Nagsalita ang nagtatrabaho. Agay, talaga lang si PBBM pa ang sinabihan mo. Practice your speech, galing pa talaga sa iyo. Grabe guys, parang baliktad, hehehe. Pinagtatanggol si Pangulong Marcos Jr. ng netizen. Ayan si PBBM pa sabihan na practice speech. Yung BP nga kahit Tagalog mag-speech. Hello pa na Bisaya. Samantalang si PBM, kahit puro English, diretso magsalita. Yes. Oxford yan guys yan Sara Duterte, magtrabaho ka din. Hindi yung punta ng ibang bansa at maagang pangangampanya sa mga OFW around the world. Pera ng bayan ang nilustay ni Sara Duterte, mga DDS. Agay, Sara, ikaw kayang tumingin sa salamin. Yes! Pinagsabihan niya, sarili niya at pamilya niya. Tama. Baliw na talaga si Inday Tambalustay. Guys, alam po natin, ang mga Duterte ang unang naninira sa Marcos administration. Why? Simple lang po yan. Hindi po nila nakuha ang suportahan ni Pangulong Marcos Jr. at ang pabor sa kanyang ama. At yan, sa impeachment na yan. Di ba? See? Gusto niya kasi paboran ang mga Duterte. Wag na silang kasuhan. Wag na ipadala si Digong. Okay na lang yun, mga ejeke na namatay. Wag nang bibigyan ng hustisya. Yan ang gusto nila. Puro pabor. Pues, sa panahon ni Digong yun. Pabor noon sa kanya, sa pamumuno niya. Pero sa pamuno ni Pangulong Marcos Jr., hindi po pwede yan. Kasi batas ang laging sinusunod ng Pangulo. Para yan sa mamamayang Pilipino. Ngayon, kita nyo naman guys. Sa lahat ng sinasabi mo, ipukol mo sa sarili mo dahil ikaw ang gumagawa ng ang ganong search, your body and soul. Ikaw ang kabaliktaran ng isang mabuting mamamayan at leader ng bansang Pilipinas. Tingnan nyo ganyan talaga pag walang ginagawa, laging galit sa gumagawa. Tama guys. So, simula pa, mainit na ang dugo ng mga Duterte sa halal na presidente, sa mga batikos kung ano-anong kanilang dahilan. Sila ang nakakaalam at doon nila sinasabi sa entablado sa harap ng kanilang supporters. Dapat mapahinga na si Digong, enjoy na lang niya ang buhay, hindi para sa Pilipino kundi sa sarili niya. Naghanap siya ng problema, ibinigay sa kanya. Ang problema naging dahilan ng tingnan natin. Pagka walang respeto ng mga supporters niya sa gobyerno at pagkawatak-watak ng mga mamayang Pilipino. Sila ngayon
ang may kinakaharap na problema, hindi naman mabuti kung sa gobyerno at sa pamunuang Marcos nila isisisi. Sila mismo ang gumawa ng problema at dapat harapin nila ang gobyerno. At si Marcos walang problema sa kanila, sila ang may problema sa utak. Sa utak na ba? Bakit ang mga Duterte or Maka Duterte napakagaling mag-pinpoint ng tao, pero mas malala naman ang mga ginagawa nila, lalo na kay Kanap yun na. Lahat ng sinasabi mo, dapat sarili mo sinasabi mo. Ayan o, nagsalita ang walang silbing Vice President. Akala mo siya ang presidente. Tama. O, sana tumingin muna sa salamin bago pumuna sa iba. Yun no. O Marcos naman, wala na bang iba? Kasawa na lang? Oo. Puro Marcos, guys. Puro Marcos. Si PBM lang ang tinitira. Wala na sila ibukang bibig kung di si Pangulong Marcos Jr. That's all. Nag-advise ang ubab. Ayan o, puro yan. Pagtatanggol you see guys. Lahat yan, pinagtatanggol si Pangulong Marcos Jr. In fairness naman sa mga kababayan natin, dito nyo makikita mga kababayan, ang mamamayang Pilipino, witness kung sino sa matataas na opisyal ang nagtatrabaho. Kaya alam nila, 98 or 99%, lahat yan may cellphone. Alam nila ang nangyayari sa Marcos administration and the all witnesses. Ang mga magagandang gawa ng Pangulong Marcos Jr. Sa totoo lang, real talk po tayo. Yan po ang katotohanan. So, yun guys, ang aking pinaka-latest update sa inyo. Pinapakita ko sa inyo kung paano ipinagtanggol ang Pangulo.